Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Hingi po ako sana sa inyo ng konting pabor. Tulong nyo na lang po sa tulad naming mga content creator. Baka naman po pwedeng paki-like at subscribe. At pakitap na rin tong maliit na bell sa gilid para ma-notify ko kayo pag may bago akong i-upload na video. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat po. Sige, huwag na natin patagalin. Ito na, makinig at manood na po tayo. You are tired, you should learn to rest, not give up. Pag pagod ka, matuto kang magpahinga, huwag kang susuko. Napakadami sa atin kasi pag pagod na, ano yung nakikita nilang solusyon? Sumuko. Ayaw na. Sa bagay, hindi natin masisisi kamukha ang isang breadwinner, mag-isang nagtatrabaho, sinakripisyo ng sarili, hindi na nga nag-asawa, nakalayo sa pamilya, nag-abroad, palaging nagpapadala ng pera, habang yung kanyang mga kapatid hindi nagtatrabaho, umaasa lahat sa kanya. Di ba nakakapagod yun? Di ba nakakasawa yun? Tapos, pag kulang yung pinapadala, makakarinig ka pa nagre-reklamo. Ang sakit. Sa bagay, sino ba yung hindi susuko? Kung tapat ka naman na asawa, ginagawa mong lahat para mag-work yung relationship nyo. Pero itong iyong asawa, ayaw kang kausapin. Palaging wala sa bahay. Pag nasa bahay, napakalamig ng trato niya sa'yo. Pag tatanungin mo, magagalit, magwawala, mumurahin ka, sinasaktan ka na. Ang sakit. Lalong-lalo na kung alam mo may tinatago siya. Lalong-lalo na kung alam mo, totoo, meron na siyang iba, dinideny, nagsisinungaling pa sa'yo. Nakakapagod. Kaya nga, hindi mo masisising sumuko. Hindi rin natin masisisi yung mga iba, working student, mahirap ang buhay. Minsan nakakapanghina, ginagawa ang lahat at nawawala ng gana. We have our own reasons to be tired sometimes. But remember this, the solution when you are tired is not to give up. Huwag kang sumuko, magpahinga ka. Sabi po nila, meron dalawang klaseng pagod sa buhay. There are two kinds of being tired. The first one, tired needs rest. But the second kind of being tired needs peace. Paano ka magpapahinga? Matulog ka. Pero merong mga bagay na hindi masusolusyonan ng tulog. Di po ba? Dahil ang talagang kailangan, ang hinahanap mo, kapayapaan ng iyong kaluluwa. At ang mabuting balita, ang ating Panginoon, kaya niyang ibigay yung dalawang yun sa atin. Pahinga ng ating katawan, pahinga ng ating mga kaluluwa. Kaya nga sinasabi niya, "Come to me, all you who are weary and tired and are burdened in life, and I will give you rest." Anong klaseng pagod ang meron ka sa iyong buhay? Kayang ibigay yan ng Diyos. Pagod ng iyong pangangatawan dahil sobrang stress ka na, sobrang pagod ka na, may sakit ka na. Go to the Lord. God will give you rest. Napapagod na ang iyong damdamin, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa dahil sa napakaraming problema, dahil sa napakarami mong iniisip, dahil nasasaktan ka na. Go to the Lord still because Jesus could provide you peace. Only God can give us rest in body and soul. That is the good news and that is the reminder for us. Sabi po ng mga doktor, ang CDO Carne Norte, siguradong beefy. Bili na, Mommy. You want great hair? Pero tututsang-tutsang. May ang tulog, yan po yung paraan ng ating katawan para i-repair ang kanyang sarili. Sleep is the repair shop of the body. Kung may nararamdaman kang masama, kung may dinadamdam ka na masakit, gawin mo, matulog ka. Kulang ka sa tulog. Kaya nga tignan niyo po, yung mga nagkakasakit, sino yung mga yan? Yung mga palaging puyat, di po ba? Kung may sakit ka, matulog ka. The body will repair itself. The body will heal itself. Pero ano po yung repair shop ng ating kaluluwa? Yan po yung dasal. When we pray, our prayer, our communion with God helps heal our broken hearts. Prayer helps
heal our broken spirits and soul. Sino yung mga may sakit sa kaluluwa, yung mga nabubuhay sa kasalanan? Yan din yung mga taong lulong sa bisyo, hindi nagdarasal, hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi sila gagaling dahil hindi sila lumalapit sa Diyos. Hindi sila mapapabuti, hindi sila maghihilo dahil hindi sila lumalapit sa Diyos. Hindi nila binubuksan ang kanilang sarili sa Diyos. Napakaganda po, basahin nyo, 1 Peter chapter 5 verse 7. Sabi niya, cast all of your worries and anxieties on God because God cares for us. Kung may sakit ang iyong kaluluwa, lumapit ka lang sa Diyos. Iangat mo sa Diyos, ibigay mo sa Diyos, buksan mo sarili mo sa Diyos, tutulungan ka niya. Pero yan yung problema din ang napakarami sa atin. Pagod na ang katawan, dinadagdagan pa ng kasalanan. Amen? Kala kasi, yung pagkakasala, yan yung sagot para mapahinga ang kanilang sarili. Pero hindi. Na-stress ka na nga sa trabaho mo. Kala mo, yung pag-iinom-inom mo, yung pagsusugal-sugal, nakakaalis ng stress, nakakaalis ng problema, nakakaalis ng pagod. Pero hindi. Di po ba? Uminom ka, nalasing ka, sasakit ang ulo mo. Sumusugal ka, libangan lang naman po, Father eh. Libangan pa ba? Kung ang dami-dami ng pera ng natatalo, dumodoble yung problema. Bakit nagkaroon ng kalaguyo? Nai-stress din daw sa trabaho. Stress reliever. Talaga? Lalo dumodoble yung problema. Dahil nag-aaway sila na talagang misis niya. Yan yung nakakalungkot, di po ba? Oo, hindi nga sumuko. Pero may mas malala na ginagawa pagpagod. Babad sa kasalanan. Yan yung nakakalungkot. When you are tired, learn to rest. Do not sin. Do not give up. Bakit kailangan daw po magpatuloy tayo kahit napagod tayo? Ito yung tandaan niyo. Dahil pagpagod ka, isa lang ibig sabihin yan. Marami ka nang nagawa. Marami ka nang pinagpaguran. At pagpagod ka, ano pang ibig sabihin? Konti na lang, matatapos na. Di po ba? Kamukha po sa boxing, sa basketball, sa sports. Pagpagod na pagod yung atleta, anong ibig sabihin? Ang tagal na niya naglalaro. Hindi naman siya mapapagod kung hindi naman siya lumabas doon, kung hindi naman siya naglaro, kung hindi naman siya nakisali. Di po ba? Kaya pagpagod ka, dapat magpasalamat ka din. Kasi ibig sabihin, nagtrabaho ka, nagbanat ka ng buto. Pero ipagpatuloy mo yung mabuting ginagawa mo. Huwag kang susuko at huwag kang magpapalinlang, magpapatukso. Bakit? Konti na lang. Matatapos na yung pinagpapaguran mo yung trabaho mo at makakamtan mo na ang gantimpala at ang bunga ng iyong sakripisyo. If you have to stop, if you have to rest, then do it. Please, do not sin. Please, do not give up. Anong klaseng pahinga yung kailangan mo? Pahinga ba ng katawan? Pahinga ba ng kaluluwa? Alam natin kung saan tayo kailangan pumunta sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Tingin natin sa Diyos ang grasya ng Kanyang kapayapaan. Tiwala, papalakasin ka niya.